You ought to understand that you are here with a God-ordained mission. Legacy. Pamana mo, nawala ka na. Bilib ako kay ma'am. Ano ba? Minsan pag ako nanonood sa mga tinatawag natin pagbibigay ng commendation at recognition, yung bang titito ko yung mga sinasabi, dahil kay ma'am na nagtsaga sa akin. Siguro sa kilikutan kong ito, noon pa, nawala ako sa pag-aaral. Pero dahil kay ma'am, sorry ma'am hindi sir dahil kay ma'am, narito ako. Sapagkat, alam niyo na ako ay maraming kalokohan, pero inuunaw ako ni ma'am. Kaya, tapos umiyak na yan. Sapagkat touch siya sa considerations sa malasakit ng kanyang guro. Di ba? Amen ba? Mga minamahal, hindi lang sa mga guro ang ating binibigyan kasi ikaw ay may kanya-kanyang nililid. Alam niyo ba ang influence ng buwan natin? Sabi nga, the lousiest person, the world, English word, has an influence to at least 7 lives. The lousiest. How much more for those who are not lousy? Ang tindi ng influence niya. So, mga minamahal, nagpapasalamat tayo na mayroon tayong influence. Kaya tayo natin rito, alam niyo bakit? You have an influence from the Lord to create an impact to the lives of men and women. Pag-imanin mo ito, lalo ka mapalapit dapat sa Lord. Dapat mo lalong mahalin siya. Now, hindi ko na maano yung iba sapagkat gusto kong nagdagan ng isa pa. Hindi na ma-discuss ng ito. Yung tithing and giving. Kasi may ugnay na rito sa first fruits mamaya. Alam niyo, sa Malakay trade, dito sa Malakay, ito yung inayaw na marami pagdating sa giving. Noong una, dito sa church, ayaw ko iturang giving. Ayaw ko, bakit tayo? Ang hirap nila Lord, hirap na maraming pangailangan. Ituturo ko pa, dahil sila maghirap. Pero ako tinuruan ng Lord. Kaya mahirap yan, sapagkat hindi lamang dapat gawin yan. Kaya, ang tinuro mo noon, ituro mo ang giving. So, lumagay ako sa dapat kong kalagyan bilang proclaimer, declarer. Tinuro ko. Alam nyo, yung mga iba, na talagang umabot sa dapat mong pagpalain, hindi pala. Ang problema, pag ito warning ito, tayo pinagpala, huwag kang makardal kung mag-worldly. Bakit kanyo? Isipin mo, hindi na ako kahali dito. Kung saan ka pinundan ng Lord, pagpalain ka man, ano man ang mangyari sa iyong pagpunlad, manapili ka kung saan ka ipinunlad. Amen ba? Sapagkat ang purpose ng Panginoon dyan ay para gawin kang ehemplo, gawin kang hamon, gawin kang motivation sa iba. Okay. Remember, ang Diyos, ang siya nagpupula sa atin kung saan tayo pagpapalain ng Diyos at maging pagpapala sa iba. I want us to go to Malakay 3. Na ito yung area na sa tingin ko, hindi na kukuha ng iba yung mensahe ayon sa narapat. Kaya, sa halip na sila ay pagpalain, nakita yung pagkakadang ibibigay, hindi nakita yung pinagdilingan. Anyway, ito. I want us to see this. Sapagkat sa aking observation, nakakalungkot na bago tayong kapatid at nawala sa kanya na napakalaki. At dito sa verse 11, muna tayo, dito natin tingnan sa verse 11. Sabi mo dito, and I will rebuke the devourer for your sakes, and he shall not destroy the fruits of your ground, neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, said the Lord of hosts. In short, there is the presence of devourer anywhere in this world. Marong devourer.
Kaya sa devourer, kung sa punto ng devourer, para tayong kapatid, pinaghirapan niya, pinaghihanap buhay niya, nawala yung 1.5 million. 1.5 million sa isang maling management. Sabi ko, lumihis sa dapat. Kaya nangyari, sapagkat siguro, kaya ko to, pag-ulag to. Ginawa niya ang gusto niya mangyari, na-devour. Hinahabol niya, pati buhay niya, nasa alanganin. Bakit? Ganyan ang masama, ang sablo eh. Pag ikaw ay naisahan niya, gusto niya, hanggat maaari, patayin ka tayo. Okay, devour, ang sablo, yun ang devour. So, ano ang solusyon nito para hindi ma-devour? Let's go to verse 10. Bring me all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now wherewith, said the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Yung salitang, bring me all the tithes into the storehouse. Ano ba ito? Ito tinatawag natin tithing, at itong ating mga pagsunod, may katapat na blessing yan. Ngayon, itong sabi ko na bring all the tithes into the storehouse, sa aking pagbubuli-buli dito, ito yan, sapagkat dito sa other part of the Bible, makita natin yung Pharisee, I give tithes of all that I possess, sabi niya. At dito naman sa bahagi ng Deuteronomy 14. So kung makita natin ang lugar nito, pagkat dito natin ibabasa yung aking ipapaliwanag. Deuteronomy 14:22. Okay. Thou shalt truly tithe all the increase of thy seed, that the field bringeth forth year by year. So that's the command. At itong Deuteronomy, ito yung batas ng Diyos. Okay. Nabalikan natin itong ating pinapaliwanag. Kaya saan pa bring all the tithes into the storehouse para yung kanyang protection and preservation ay kanyang gagawin, sapagkat, alam nyo, walang kapangyarihan at kalakasan ng tao at tayo ng tao na kayang tapatan ng dyablo. Amen ba? Ang dyablo at tayo walang comparison. Si Satanas na tinatawag ng dyablo, na Lucifer, etc. Ito yung pinakamakapangyarihang nilalang ng Diyos sa mga nilalang niya. Hello? Walang mas higit ang kapangyarihan kay Satanas. Kaya, sabi ng iba, pakita ka sa atin, magsuntukan tayo. Huwag mo nang hamunin. Huwag, please. Huwag mo hamunin ng dyablo. Talo ka. Yari ka. Okay. So, isa lang ang pwede lumig sa kanya. Ang Diyos lang na lumikha sa kanya. Kaya, itong punto na dinibibawal yung blessing, wala tayong magawa. Kaya di iba, Lord, ginagawa ko naman to, pero pag ako'y nakaahon, babalik ko lahat. Para baga may kapangyarihan siya na makaahon siya, maliban sa sundin niya salita ng Diyos. Wala po. Kahit anong gawin natin. Bakit? Hindi natin kayang papatan ang kapangyarihan ng Diablo. Kaya sa uno sa mga noon, para-reverse kita, dalhin mo ang buong ikapo sa aking tahanan. You have got to understand this. Yung pagsunod sa Kanya ay ito, Lord, ito na po, sumusunod ako sa inyong salita. At dito ko dadalhin sa iyong pinapusahan na pagdadalan. Storehouse. Yan. Kaya ang paggawa, ang dapat intindihin natin, dapat kung mayroong diferensya sa compliance, hindi mo ma-enjoy yung pangakong biyaya. We should obey God, we should bring the tithes into the storehouse as God's command. As God has commanded. Kaya, Lord, ito na po.
ang tithe nyo sa storehouse. Tumila ko. Ganun kasimple. Hindi yung, Lord nag-tithe ako sa iyo Para bang meron siyang kakayanan na, ano yan, yung yabang basang puso. Ito ina-analyze lahat ng diablo yan. At ang diablo, Lord, mali yung motibo niya. Kaya tuloy sa atin, blessing na sana, hindi tayo bibilis ng Lord. Sapagkat, nakita ng diablo motibo, ang diablo. Kung yung pag-aral ng Job 1, makikita mo kung paano tirayan si Job na pinakamayaman sa kanyang lugar ng kanyang kapanahonan. Kaya, you should, not the reason why we should comply with the Lord according to His will. So, pagdating dito sa tithing, it must be a compliance of faith. Naniniwala po ako sa inyo, Lord, na ito lang pala na hindi ako masakmalan. Kaya yung kapatid na yun, nabanggit ko naman ang pangalan, ay naintindihan naman niya. Sabi niya, Pastor, naintindihan ko po. Alam mo, yung punto yan ay napakasimple. Ngayon, tungkol sa giving. When you obey in tithing, it is to glorify the Lord. Amen po ba? When you give to the Lord, again, give to the Lord, doon tayo nagpupula. And let me show you. Dito tayo sa 2 Corinthians 9. Itong area na ito, tignan mo yung performance record. Ano bang ginawa mo sa area ng giving? Ito naman, giving, isa tithing. Kasi tithing and giving, binanggit ko kanina. Okay. In giving, you determine your blessing. In tithing, God determines your blessing. But in giving, you determine your blessings. Okay. Let's take a look at this. Verse 6. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that you always having all sufficiency in all things be abound to every good work. As it is written, he hath dispersed abroad that given to the poor, his righteousness remaineth forever. Now he that ministereth seed to the sower, brought in the bread for your food, and multiply your seed sown, and increase the fruits of your righteousness. Let me explain this. Alam nyo, nung tayo babot tayo sa punto na, hindi nyo, babot tayo sa punto na ang iyong pastor, walang tinatanggap. Sapagkat tayo ay nagkaroon ng talagang, sabi natin, crisis. Talagang wala. Hindi ko alam kung ilan, mga 7 months more or less. At salamat na lang, marong eagle dyan. Yun yung ginagawa mo noon, yung eagle, tawag yan, eagle canteen, na kumain kami. Ang punto ganito, karoon tayo ng problema noon. Pero hindi ko din yung problema, tinignan ko, Lord. Tuloy lang. Kaya ginamit niya yung para yun ang ginamit niya yung eagle canteen dyan. So, sabi ko sa inyo, mga kapatid, yung gawin natin, sa halip na magmukmuk tayo rito at lupasay tayo naman na gawin natin mga negatibo rito o mga bagay na atin lang, magpula tayo. So, yung ating sinusuportahan ng mga around 13 pastors and missionaries, 13 lang, magdagdag tayo. So, anong ginawa natin? We began to add more supported missionaries. Hello? Sino ba kaalala ng gano'n? Si Presidents, kung maalala niyo yung motivation na gano'n. Ayan, ilan lang ang nakaalala. Anyway, so anong ginawa natin? Nagdagdag tayo ng mga supported missionaries. Ayan, giving. Yung pinagkala natin, giving. Pula tayo sa pamagitan nito. At huwag tayo patatalo. Kaya ang sagot ng krisis ay
tabang paraan ng pagbibigay. Amen ba? Kaya, ngayon, sabihan ng Panginoon, nakatulong tayo ng mga more than 50 missionaries. Nagpaplaktot lang yung bilang sapagkat kuminsan pinuputol natin. But yun ang inabot natin sa ngayon na sinusuportahan by the grace of God. Bakit? Pinagpala na tayo, amen ba? Pinagpala tayo. Because we learn to tithe, we learn to give. Pero iba sa atin, nakikita ko pa rin, stagger. Si George Brother Robert, namin naman niya, Brad, ano bang diferensya? Sabi ko lang, Brad, ano bang diferensya? Nagkaganyan. Minsan may pagkakataon na exploratory question. Sabi niya, Pastor, nagsimulang bumagsak ang aming buhay. Financially, nung ako'y tumigil sa pagtatay. Naisa siya ng tablo. To the point of, pati kanyang panalimata. Pastor, nahabol. Sabihan ng Diyos. Dahil sa prayer na rin natin. Nahabol na. Recovered na. Pero may mga ano, may ang challenges na lang kung paano sulitan yun. Pero yun po ang ating ipipray. Nabigyan niya ng power ng projects after projects. That is what God is doing. Kaya ibig sabihin niya dito, binigyan pa ng bahay, nagkakulang sa money management, hindi bibigyan, dinadala yung tayo ng panahon, nawala. Mabuti lang, nabili ng iba. Di ba, Brad? Nabili ng iba yung bahay. It's just a matter of publicizing na nakuha na nila yung bahay. At kung bibili nila yon, bibili nila sa halaga plus yung ano ililagay na halaga doon. Pero dahil sa prayer, dahil sa biyahe pa noon, tulong ng kapatiran na talagang sa kalupray, nakaahon. Ngayon, balik na sa normal, no, Brad? Nagbalik na sa kanila sa normal, wala na pangamba ng marimata. Amin na, rimatahin. Sapagkat tinulungan sila ng Panginoon nung itinuwid niya yung kanyang pagkukulang. Praise God for that. Amen po. Kaya alam niyo, malakas ang loob ko na magbigay sa inyo ng ganitong pangaral sapagkat mayroon tayong ebidensya na pag ginawa mong kalooban ng Diyos, ginawa natin at ginawa sino man, kahit down na down ka, ang Diyos iaahon ka niya. Pero mo, binigyan ng Panginoon, tapos mawawala. Pero salamat naman, si Brother Robert na nagtumugon, sabi naman, is making himself worthy for God's trust. Alam niyo ba, bawat isa sa atin, tayo katuwala lamang. Alam niyo sino may-ari sa mga bahay natin? Bahay mo na, bakit pag hindi ka nakabayad ng mga taxes mo, bakit irimata yung bahay mo? Sino ba talaga may-ari ng bahay natin? Ng daigdig na ito? Sino ba? Gobyerno. Pero behind the gobyerno, sino? Ang Diyos pa rin. Ibig sabihin tayo makakatiwala lamang pansamantala ng mga biyaya ng Diyos. So, ibig sabihin ng mga kapatid, especially sa atin, tayo ay patungo sa langit. Kasama ka ba sa pagtungo sa langit? Say amen if you are. Okay. Ibuwan na natin pananampalataya. Mag-inventory tayo at saka huwag na yung situation pabalik-balik. Alam nyo, ang nagbibigay lungkot sa atin ay yung ating mga pagkukul at pagkakasala. Amen ba? Huwag mo yan na magkulang ka, ipaglaban mo ang gusto ng tatay mo sa langit. Ipaglaban mo. Huwag na yung kung anong gusto mo. Huwag na yun. Lord, kung anong gusto niyo. Sige po. Kaya ako may commitment. Buhay ko nakataya dito. Sabi ko, Lord, ano man ang threat sa akin para lumayo sa inyo, mabaling mabuwis ang buhay nito, basta makapanindigan ako sa inyo. Bakit? Bakit ko nagagawa yan? Nung ako, aktivista pa, handa akong ibuwis ang buhay na ito para sa bayan. Eh kung na nangyari yun, ibuwis ko. Saan ako? Langit o impyerno? Sagutin niyo ako. Impyerno ako, di ba? Eh ngayon, ibuwis ko na ang buhay ko, langit ako. Ibigay ko na lahat ng magagawa ko
Amen ba? Iba na din si giving. Pag ito ay regular income, 40% para sa kanya. Pag ito ay biglang nag-bless sa akin, tuloy yan, bigyan ako ng love gift nung pumunta sa pag-fitris. 50-50 kami ng Lord. Hello? Anong dahilan? Bilang pasasalamat. Ngayon, tungkol ito sa first fruits. Alam niyo, dati, iniisip kong gastos ko sa sigarilyo. May alak pa ako. May sigarilyo, may alak pa ako, may sugal pa ako. Walang alam, chicks. Yan. Pasalamat ako. Kaya katulad na nakikita nyo dyan, hindi nyo siguro pagtutulad. Sino nakabasa naman yan? Sino nakabasa? Okay, thank you. Pero sino ang pinag-aralan yung binasa? Huwag na nyo itaas ang kamay nyo, pagkat mababawasan pa yan. Ang ganda po yan. Yan nila bakit nagpa-first tayo. Amen po ba? Mamaya, we have to offer our first fruits. But at this moment, ito ang ibig kong basahin natin. Lord, ito po ay ginagawa ko para sa inyo. Hindi para sa akin, hindi para sa church, ginagawa ko po para sa inyo. Bakit kanyo? 1 Corinthians 10:31. Okay, let us base what we are doing on this precept. Okay, let's read together 31. Go. Whether therefore you eat or drink or whatsoever you do all to the glory of God. Whether therefore you eat or drink or whatsoever you do all to the glory of God. So we have to do anything we do. We have to worship for the glory of God. We have to give for the glory of God. We have to manifest concern or win the loss for the glory of God. Everything will matter. Do all to the glory of God. We have to offer first fruits to the glory of God. We have to offer tithes, do it for the glory of God. At ito na masasabi ko, iba kasi ganito. May mga pagkakataon na hinahati yung tithe para may pang first fruits. I would say this. Hindi baling kung hatiin mo rin lang ang tithe ng Panginoon para magkaroon ka ng first fruits offering. Ang pinakabuti masasabi ko, buuin mo na lang yung tithe ng Panginoon. Ibigay mo sa Kanya, kasi hatiin mo yung tithe ng Panginoon, tapos para may pang-first fruits ka lang. Mali yung paraan na yan. Ang paraan ay, ibigay mo yung para sa Kanya, kung yan ay tithe, kaya bring all the tithe into the storehouse. And yung first fruits, yun man yung to profess that you are the child of God, to worship Him, to rejoice for His good things, to honor Him, to thank Him. Kaya, depende na kung paano mo siya kung paano mo igalang, parangalan, kung paano ipakita kaligayahan mo. Lord, salamat po, napakabait nyo. Kaya, commitment ko ay 2 buwan sa income ko. Itong kasnan. Para dito. Para makapag-ayos tayo dito sa House of God. Kailan? Within January, last part of January, simulan natin. Amen ba? Anong gagamitin natin? First fruits ni Lord. Hello? Yun pagawin natin. And at this moment, I want to give this challenge to you. Do it to the glory of God. Anything you do in this area, do it to the glory of God. Worship for the glory of God. Serve for the glory of God. Have your legacy for the glory of God. Anything we do it for the glory of God. Tumingin po tayo na, please. Sabi niya, whether therefore you eat or drink or whatsoever you do all to the glory of God. So yun po, at ating lingin sa Kanya, sa pagkakataong ito, natulungan tayo para gawin natin ang Kanyang kalooban. And that's about eye cross, please. Maaaring iba sa atin, Pastor, I cannot understand this. Hindi ako nakakatiyak sa aking kaligtasan.
Would you please pray for me? Gusto ko makatiyak kung ako'y sa aking pagtungo sa langit. Gusto ko makatiyak, Pastor. Para po ba rito? Gusto ko na makatiyak, Pastor. I want to be sure of my going to heaven. Are you saved already? Baptisan mo sumunod niyan. Yung ibang minsan nagko-complain tayo sa ating mga puso at attitude. Lord, salamat po. Wala na akong complain. Your will be done. Mga kapatid, kung ano man pagkukulang natin, ayusin mo, get right with God, and do that which is pleasing to Him. Magkaisa po tayo sa pananalangin. Ama namin na sa langit, salamat po sa iyong kabutihan sa amin. Tunay po na napakarami kami pagkukulang. Napakarami kami mga dapat gawin na hindi nagagawa. Patawad po. At Lord, bigyan niyo kami ng puso, receptive sa inyong mga atas sa amin. At sa mga pagkukulang, tulungan niyo kami na magkaroon ng pagnanasa na ituwid ito sa paraan ninyo, hindi sa paraan namin. I-bless niyo mga Panginoon ang aming pag-aalay ng itapo, kaloob, at kasama na po first fruit sa pagkakataong ito. Lord, ng aming dinadala sa inyo o dinala sa inyo ay ayon sa iyong inudyok sa amin. Gawin nyo kaming karapat-dapat, i-bless nyo kami in a very special way. And thank you for your great goodness. In Jesus' name, amen. Okay, we're going to sing first before we have to offer. Remain standing, please. To God be the glory. Kung maroon kayong pangailan spiritual, lumapit lang tayo sa akin dyan. Ayun po ating gagawin sa pagkakataon ito. Ulitin po natin, hymn number 4, To God be the glory. Hymn number 4. First verse now sing. To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life and atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood, to every believer, the promise of God, the pilot surrender, who truly believes that all men from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done first. Great things He hath taught us. Great things He hath done. And great our rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transport when Jesus we see. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Salamat tayo sa ating pananalangin. Bigyan natin si Brother Arman sa ating pananalangin. Brother Arman, please. Tinan niya ba ito? Naka-on? Hello? Hello?
for the singers na. Tayo po ay manalangin. Ako namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po, Panginoon, ay nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa sandaling ito Yes, na sa pamamagitan po ng iyong mga biyaya at pagpapala, Panginoon, ay makakapagkaloob po kami sa inyo with our whole heart, with Yes, our Lord. thanksgiving. Maraming salamat po, Amen. Panginoon, sa kaligtasan na binigay ninyo. Salamat po sa bagong buhay na pinagkaloob niyo po sa amin. Thank Sa you, lahat po Lord. ng mga pagpapala, Panginoon, spiritual, physical, Panginoon, sa kalusugan, Yes. at sa mga material din na pagpapala. Panginoon, ito po ay galing sa inyo. Kaya wala po kaming may pagmamalaki, Panginoon. Tanggapin niyo po itong mga kaloob nito, ang aming tithes, offerings, Yes, and Lord. the first fruit, Panginoon. Ang aming pong thanksgiving sa inyo, Panginoon, sa kabutihan po na pinagkakaloob po sa amin sa lahat ng sandali. Sadyang maliit na bagay lamang po ito, Panginoon, kumpara po sa binigay niyo po sa amin ang inyo pong kaisa-isang anak na aming Panginoon Jesus. Yes, thank you, And Lord. Panginoon, we worship you, Lord, and we praise you for all your goodness to us. We offer because we love you. Amen. Please accept our offering and bless this for your glory. Po aming dalangin sa ngalan ng aming Panginoong Yesu Kristo. Amen. Amen, amen. I know that my life is redeemed. I know I have found what some only have dreamed. I hold in my heart the pearl of great price. Dear God, hear my cry. I want to know Christ. I want to know Christ. I keep Him before me. I lift up my eyes. I drink in His glory. I press toward the goal. His goodness unfolds. My soul, my soul, I want to know. I want to know Christ. I know that my path is the way of the cross. May meeting kayo. And forget what I've lost. In pain there is joy. In death there is life. Dear God, hear my cry. I want to know Christ. I want to know Christ. I keep Him before me. I lift up my eyes. I drink in His glory. I press toward the goal. His goodness unfold. My soul, know my soul, and I want to know. To know Christ. And the things that did target me, I laid them down. All the treasures and trophies of life. Let them be lost on me, let me be found in Christ.
I drink in His glory. I press toward the goal, His goodness unfolds. My soul, oh my soul, I will now. Yes, I will now. Yes, I will now. I want to know Christ. Salamat po. And at this moment, we're going to request si Brother Ronnie Nardo. Ano ba? Okay, instead na siyang request natin mag-pray, ito na lang si... Umakyat ba? Okay. Ang ating hilingin na mag-pray sa pagkakataon ito. Si Brother Edong. Brother Edong, hindi ka dito kapatid. Kakanta pa kayo. Okay. Salamat po muna. Salamat po muna. Tayo po magpasalamat. O dakilang Diyos, aming banal at mapagpahalang Panginoon, kami po'y napapasalamat o Lord sa patuloy na biyayang pinararating niyo po sa amin. Maraming salamat o Lord pagkat nasumpungan niyo po kami. Kayo po ang nagdala sa amin Panginoon, sa inyong kawan. Kayo po Panginoon ang nagbago ng aming buhay. Kayo po Panginoon nagbigay ng kapayapaan sa aming pamilya. Kayo po Panginoon ang nagbigay sa amin ng pagkakataong maging anak ng Diyos at maging tagapagmana ng inyong kalangitan, O Lord. Salamat Panginoon. Maraming salamat po sa inyo pong pagtitiwala po sa amin. At muli Panginoon, kami po yung nagpapasalamat sa mga kaloob na ito Panginoon na narito po Panginoon sa inyong harapan. Patuloy niyo po Panginoong itama ang puso ng inyong mga anak, O Lord. Kayo niyo po ang Panginoon mabuting katiwala ang mga pagpapalang ito. At patuloy namin Panginoon isipin, O Lord, at bulay-bulay Panginoon sa aming mga sarili ang kabutihan Panginoon pinagkaloob niyo po sa amin na walang katumbas na halaga Panginoon. Maraming salamat po. Narito po Panginoon ang mga handog na ito. Basta niyo po ito Panginoon para po sa lalo'y kalalawak ng inyong dawain. Tuloy niyong bigyan ng kagalakan ng inyong mga anak ang magkaloob Panginoon, magbalik ng mga tithes and offerings at itong first word Panginoon bilang patunay ng aming kagalakan na kami po'y Panginoon inyong nasumpungan at dinala Panginoon sa inyo po O Lord. Maraming salamat po ay aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Alam niya, tayo mayroong presentation mga children. Talagang gustong-gusto nila i-present to. Masisiyahan tayo sa tingin ko. At sa pagkakataong ito, sapagkat kanina pa gusto-gusto nila i-present, bigyan na natin the Children's Department presentation. Thank you.
Magandang umaga po sa inyong lahat. In behalf of Children Department, kami po ay maghahandog ng isang maikling dula. Okay, mga bata, ready na ba kayo para sa exchange gift natin? Ayan, o sige, bubunot ako ng number ha. Kung sino yung mabunot ko, lapit kagad kayo dito para makuha nyo na yung mga gifts nyo. Okay, sige, una. Number 4! Sino number 4? Ayan, ikaw pala, Daniel. Next. Number 1! Sino number 1? Wow! Mukhang manipis ah. Sunod. Number 5! Sino number 5? Wow! Ayan. Sunod. Number 2! Sinong number 2? Ano yan, ma? Wow! Huwag niyo munang bubuksan yung mga gifts niyo ha. Maya-maya na, sabay-sabay tayo. Eto na. Last but not the least. Sino kaya? Number 3! Ikaw pala din. Okay, ang bigat ng gift mo ah. Ano kaya naman yan? Sige, ready na ba kayo para buksan yung mga gifts nyo? Parang ang hina ulit. Ready na ba kayo para buksan yung mga gifts nyo? Ayan. Sige, sabay-sabay natin na. Pagbilang ko ng tatlo. 1, 2, 3. Buksan na! Wow! Tingnan na napulot mo. Wow! Ang ganda ko sa'yo. Ano, Robby? Ay, totoo pero. Ay, ang tama na. Very good. Ikaw ano? Bakit? Cellphone! Ang ganda naman. Ikaw! Si RJ, ano kayo napulot niya? Kayo sa akin. PSP. Game! Yay! Wow! Gaganda ng mga nakuha niyong gita! Pagbabalik tanaw, isang buwan bago sumapit ang Children's Sunday. Ano pa yan? Ano may ginawa mo sa kalendaryo natin? Puro X! Nay, kasi sabi ng teacher ko, December 23 na daw po ang Children's Sunday namin. Children's Sunday? Ano ba yun? Nay, meron daw dun merienda tulad ng spaghetti, tinapay, juice. Meron din makikinig kami ng salita ni Jesus. Saka pinakaantay ko doon yung exchange gift. Exchange gift? O ano naman na-expect mo makuha? PSP. PSP? Anak, hindi yun yung pinaka-essence ng pagbibigay ng regalo. Mahalaga doon, nagbibigay. Bahala ka, pag hindi yun nakuha mo, matidisappoint ka. Kuya, pag nakuha mo PSP, palaro ha. Siyempre, ikaw pa. Nilapitan si Dane ng kanyang guro. O Dane, bakit malungkot ka? Ano ba nakuha mo? O Bible naman pala eh. Ayaw mo nun, may magagamit ka na sa Sunday School story natin. Tsaka makapag-memorize ka ng mga verses. Eh paano to, ma'am? May Bible lang to. Ano Bible lang? Di mo ba alam? Word of God yan? Alam mo ba, sa lahat ng mga nakita kong regalo ngayon, yan ang pinaka-the best at pinaka-maganda. Huwag ka na malungkot. Alam ko na, may papanood ako sa inyo mga video. Sige, tingin tayo dun.
Dahil sa Kristo na nakasulat sa Biblia, pinakain ng mga tao sa leon, sinunod ng buhay at pinatay. Dahil sa Kristo ng Biblia, nagkaroon tayo ng kaligtasan at ang pinakamagandang regalo ngayong Pasko ay ang buhay na walang hanggan. Dahil sa Kristo ng Biblia, ay meron tayong Pasko at siya ang tunay na dahilan nito. Wow, Bible! Akin na lang yan! Ayoko nga. Ngayon nalaman ko na ang kahalagaan ng Biblia. Ako nakikibasa lang kay Mami, pero naman ako niyan. Ayoko, lalagyan ko pa ito ng cover sa ka-designs. Yan ang espesyal na regalo sa lahat ng regalo dito. Tama, yan pa kanintay nyo. Araw ng Pasko'y sumapit, araw ng Pasko'y sumapit, sa bagong taon sa tapit, kami bumabati. Regalo ng Diyos, si Kristo Jesus, ating ibalita sa lahat ng kapwa. Araw ng Pasko'y sumapit. Isa pa palakpak. Thank you, thank you. Yan po ang ating hiningin ating mga pledges na nakaraan para po sa kanila yon. Kaya papasalamat nila sa atin, hindi lang sila sa kanila, pati mga bata na nandun. Marami pong salamat. At para sa mga grupo, Area 1, Area 2, Area 3, Area 4, nanawagan ng 5 leader para maging masaya tayo sa Wednesday. Pag-fellowship time sa Wednesday. Yan po. At prepare your participation leaders and the group. Yan po. And at this moment, ay magkakaroon ng meeting mamaya. At sa 31, gift giving po tayo. 31, Monday, di ba? Monday ba?
Ano ba ang uno? Monday ang? Monday 31. Pero, ang gagawin na lang natin, kasi actually kulang yung ating ibibigay. Kaya meron tayong bibigay, 6,000 yung natira nung nakaraan. Kaya, ang gagawin ng iba sa atin, you will just, pwede ba magdedetect ng konting ano doon sa ating bibigay? You have 6,000 already. 6,000. Okay. Para makatulong tayo sa mga iba kasi bibili tayo, hindi sa, akala ko, ang 31, Tuesday. Hindi. Kaya ang gagawin natin, ganito, bear with me for a moment. Kaya, pwede natin ito, pwede ba natin gawing 2 man lang? Okay. Pakilista nyo, 1,000, ilagdag nyo para malagani sa akin. Para sa po ito sa mga kapuspalad ng mga pamilya. I will only give ourselves 2 minutes for that. Okay, yung mga gusto tumurong, this, magkano na lang ba? 5,000 na lang. 500. Si Brother Andy, 500. 500 si Brother Emil. Sige po. Meron po bang gustong tumulong? 200 kay Brother Ronnie Manases. 100. Brother John Brutas. 200 kay Sister Mayet Armamento. 200 kay Brother Alan. Okay, sige po. Baka maiwan kayo. 100 kay Brother Tuwalang trabaho sa kasalukuyan. Si Brother Dennis Capita. 100 kay kapatid na Tinda. Rose. 100 kay Sister Levy. 200 kay Sister Ma'am Vicky. 200 kay Brother Cristinorio. Magkano pa? Baka mabilis yung pagtatak. Okay na? Magkano na sa kapatid? 100 kay Sister Marisa. Sino ko po? 100 kay Sister Lorna. 300 kay Sister Tita. 100 kay Sister Carmel. 300 kay Brother Isayas. Ilan na yan? 300. Sige, yung iba sa inyo, yan nyo na lang doon sapagkat lumagpas sa tingin ko yung 2 minutes ko. Tayo po na yung place. Ibigay nyo na lang sa kanya mamaya yung inyong di magkarektas ng kamay. Huwag lang to have the closing song, Brad. And closing prayer after this. Ulitin po natin yung Great is Thy Faithfulness, hymn number 12. Hymn number 12, Great is Thy Faithfulness. Ay. Okay. Na. Bago yung kanta natin yun. Borte muna. Dami pa naman to. Sandali ha. Anniversary. Brother Ronnie and Peynardo sa December 23. Brother Edgar and Del Salazar 23 din. Si Hans sa 24. Pwede anniversary si Ma'am Vicky at saka si Brother Chris Libano. 25. Merry Christmas to Anniversary Brother and Sister Glina and Rodrigo Jacobe. Sister Stella sa 27 birthday.
Si Brother Nino o Leonardo Sortigosa Jr. sa 28, and Sister Marites Calate sa 29. Okay, Sister Marites, pakita sa kamay. 29, birthday. Umuwi na. Okay. Alam nyo, hindi ba alam maminsan-minsan lang ito eh. Pero pagdating sa basketball, kahit ilang extension yan, excited tayo lalo. Let's do it for the Lord, okay? Let's greet the birthday celebrants. Go! Happy birthday to you. Come on, kumain natin mga birthday celebrants. Happy birthday, God bless you. Happy birthday to you. Sweeter as the years go by, sweeter as the years go by. Sweet. Jesus, love is sweeter, sweeter as the years go by. Okay, let's have just one chorus. Just one verse. Awitin po natin yung unang verse lang po ng Great is Thy Faithfulness.